Ayaw na niyang pakawalan itong muli, lalo na ngayong malaki ang posibilidad na baka nabuntis niya uli ito. Aayusin niya na lang muna ang kasalanan niya rito, bago siya magkakalakas uli na suyuin ang pinakamamahal niyang babae. Mahal na mahal niya ito. Dapat siyang bumawi sa mga taon na iniwan niya itong mag-isa. Ni hindi nito isinumbat sa kanya ang pagkawala ng anak nila. Mas gusto pa nitong magdusang mag-isa kaysa habulin siya at sumbatan. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal nito, pero sisiguraduhin niyang mababago niya yon. Gagawin niya ang lahat para mahalin siya nitong muli. Handa siyang tanggapin ang galit ni Andy kapag nalaman na nitong alam na niya ang tungkol sa anak nila. Ito lang ang gusto niyang pag-alayan niya ng apelyido niya. He should earn her again. Dahil ang katulad ni Andy ay pinaghihirapan at hindi pinapahirapan. Hintayin mo ko, Andy. Hahanapin ko lang ang lalaking 7 taong ding hindi na alis sa isipan ko. Nakakuyom ang mga kamao niya habang pinapangako iyon sa sarili. Gusto rin niyang makumpirma kung malaki ang kinalaman ni Chantal sa lahat ng iyon. Dahil kung totoo nga ang hinala niya rito, baka makalimutan niyang babae ito. Samantala, kahit hindi siya gaanong nakatulog kagabi ay maaga pa rin siyang nagising. Hindi siya pinatulog sa kakaisip ng maaaring dahilan kung bakit umiyak si Sid kagabi. Pagkaligo ay tinawagan niya agad si Ivan. Alam niya naghihintay ito ng tawag niya dahil hindi sila nagkausap kagabi. Mabuti na lang at sanay na itong magising ng maaga. Halos ilang oras din ang ginugol niya sa video call. Nang tingnan niya ang oras ay pasado 8:00 na ng umaga. Naisip niya agad si Sid. Hindi niya alam kung saang cottage ito tumutuloy. Hindi rin niya alam kung ilang araw itong mananatili roon. Gusto niya itong kausapin. Gusto niyang sabihin na tumigil na ito para sa ikatatahimik na rin nilang dalawa. Hindi siya kumain ng breakfast. Nagpahatid lang siya ng kape sa cottage para mainitan ang tiyan niya. Ayaw niya munang makaharap sina Cynthia at Melanie. Siguradong uulanin siya ng tukso ng dalawa lalo at nauna siyang umuwi kagabi kasama ni Sid. Dumiretso siya agad sa tinatrabaho niyang lugar. Sabado ng araw na yon. Wala silang trabaho pero gusto niya magtrabaho kahit without pay. Gusto niyang maging abala ang katawan at isip. Aalisin niya muna sa utak na nasa parehong lugar si Sid. Nasa isang gazebo siya malapit sa outdoor bar ng resort. Wala pang masyadong tao sa labas dahil nga maaga pa. Malapit-lapit na rin siya sa kulay asul na dagat sa harap. Ilang minuto pa lang mula nang inabala niya ang sarili ay biglang may lumapit sa kanyang isang batang babae na may bitbit na bulaklak. Mukhang nagtitinda ng mga bulaklak ang bata. Ate, pinabibigay po ng gwapong mama sa inyo. Nakangiting sabi nito na iniabot sa kanyang lahat ng paninda nito. Nagulat siya pero napilitan na ring tanggapin ang ibinigay ng batang babae na nasa 10 taon ang gulang. Sinundan niya ng tingin ang itinuro nito. Otomatikong kumabog ang dibdib niya nang makita si Sid sa di kalayuan na nakaupo. Nakatitig ito sa kanya habang may hawak na tasa sa isang kamay. Mukhang bagong ligo rin ito. Nakasando at shorts na malambot at makulay lang din ang lalaki. Kumaway ito sa kanya ng bahagya. Iirapan niya sana ito pero naalala niyang nasa harap pa pala niya ang batang tindera. Boyfriend niyo po si Mamang Pogi? Bagay po kayo dahil ang ganda niyo rin. Hindi napigilang sambit ng bata. Ngumiti lang siya ng tipid dito. Muntik pa niyang ilapit sa ilong ang mga bulaklak para samyuhin ng bango nun. Pinigilan niya ang sarili dahil alam niyang hindi inaalis ni Sid ng mga mata sa kanya. Bayad na ba to? Tanong niya. Opo, ang laki nga ng ibinigay ng boyfriend niyo. Hindi na lang din niya ito itinama. Salamat, Neng. Pasalamat niya rito. Magalang na nagpaalam ito at iniwan na siya sa kanyang trabaho. Nang mapatingin siya sa kinaroroonan ni Sid ay nakita niyang nakatingin pa rin ito sa kanya. Itinuloy na niya ang pag-irap dito. Inilagay niya sa isang tabi ang mga bulaklak na binabigay nito. Nagkukunwari siyang parang wala lang sa kanyang sweet na gesture na iyon ng lalaki. Sa katunayan ay parang hinaplos ng masuyong mga kamay ang puso niya. Sinubukan niyang huwag pansinin ang presensya nito. Kahit damang-daman niya ang titig ng lalaki kahit hindi ito ganoon kalapit. Good morning, Miss Medina. Bakit ka nagtatrabaho? Today is your off. Gulat na tanong ni Trevor. Agad na napalingon siya sa lalaking bumati.
Magulo-gulo pa ang buhok nito na parang kakabangon lang. Kahit halatang hindi pa ito nakaligo ay mukhang mabango pa rin itong tingnan. Ang ganda kasi ng kutis ng kliyente nila. Para itong hindi pinapawisan kahit ano pa ang galaw nito. Good morning. May tinapos lang ako konti. Hindi naman ito aabuti ng 1 oras. Nakangiting bati niya rin. Alright, I add some bonuses to your pay. No need na po. Inayos ko lang konti yung nakasabit. Ngumiti lang ito. Maya-maya ay parang hindi ito mapakali. Parang may gusto itong itanong sa kanya na nag-aalangan naman. Thank you nga ho pala sa pa-blowout nyo kagabi. Naisipan niya na lang sabihin. Oh sure, all 3 of you deserved it. I'm a very satisfied client. Bigla itong napatingin sa bulaklak na inilagay niya sa isang mesa. From an admirer, ha? Nanunukso ang ngiti nito sa kanya. Tipid na ngumiti na lang din siya sa lalaki. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Akala niya ay aalis na ito pero nagsalita itong muli. I was so drunk last night. Did I say anything to you? Like a confession or something? Alanganing tanong nito. Napakunot noo siya. Naalala niyang may sinabi ito about sa isang secret na sasabihin sana sa kanya, pero hindi iyon natuloy. Umiling na lang din siya. Good. Parang nakahinga ng maluwag na sabi nito. By the way, I will be having a party later. Dito lang din naman sa labas. I have some friends who will be coming over. I will expect the 3 of you to be present, okay? Hindi na rin siya tumanggi. Wala naman siyang magandang dahilan para tanggihan ang imbitasyon nito. Nagpaalam din naman ito agad sa kanya. Sinundan niya ito ng tingin ng dumiretso ang lalaki sa dagat. Bigla na lang itong naghubad ng damit at iniwan sa buhangin. Ang tanging saplot na itinira nito ay brief. Agad na iniiwas niya ang tingin. Parang siyang nae-eskandalo sa ginawa ng boss nila. Wala rin naman itong dapat ikahiya dahil magandang pangangatawan ng lalaki. Napakaputi rin ang kutis nito na daig pang babae. Is he flaunting his body to you? Nagulat na lang siya sa parang naiinis na boses ni Sid. Hindi niya na malayang nasa tabi niya na pala ito. Nang bumaling ang tingin niya sa lalaki ay kitang-kita niyang masama ang tinging ibinigay nito sa boss niyang lumusong na sa dagat. Praning ka na naman. Ano naman ngayon? Single naman yun. Hindi niya alam kung gusto niyang inisin pa ito lalo nang sabihin iyon. Siya single. Pero ikaw, taken na. May bahid ng inis pa rin sa boses ng lalaki. Ha? Sinong may sabi? Gulat na napatingin uli siya rito. Nagulat na lang siya nang bigla rin itong hubarin ng suot na sando. Lumantad agad sa kanyang mamasal nitong dibdib. Nakakulay ng kutis ni Richard Gomez. Mas maapil sa kanya ang ganong kulay dahil parang ang manly tingnan. Mabilis na iniwas niya ang mga mata ng mapalunok. Praning na nga ito at basta-basta na lang naghuhubad. Natigilan siya nang makita ang shorts na suot nito kanina, na basta na lang inilapag sa mesa sa harap niya. Oh, don't tell me na nakabrief na lang din ito. Sigaw ng utak niya. Bakit kanina nakatingin ka sa kanya habang tinatanggal ang mga damit niya? Bakit ayaw mo kong tingnan ngayon? May bahid pagseselos pa yata ang tanong na yon. He is impossible. Kung hindi lang niya naranasan ang mga pinagdaanan niya rito, iisipin niya talagang desperado itong magpapansin sa kanya. Tinalikuran niya ang lalaki. Bahala ito kung gusto nitong mag-brief lang. Total nasa beach naman sila. I'm not wearing any underwear. What? Bigla siyang napalingon sa lalaki para kumpirmahin iyon. Natawa ito sa naging reaksyon niya. Dumiretso kasi ang tingin niya sa ibaba. Nakasuot pa rin naman ito ng brief. Pero nakaka-iskandalo pa ring tingnan. Nakarinig siya ng malalanding tawanan ng mga babaeng papalapit sa kanila. Mabilis na kinuha niyang pumpon ng mga bulaklak sa mesa saka idinikit sa bukol nito. Nagulat si Sid sa ginawa niya. Natahimik ang 3 kababaihan nang mapadaan sa tapat nila. Nakatutok ang malalanding tingin ng mga ito kay Sid. Ang sarap dukutin ng mga mata nila. Napatingin si Sid sa kanya na may kasamang panunodyo. Napakislot na lang siya nang hawakan nito ang kamay niyang may hawak ng mga bulaklak na nakadikit pa rin sa harap nito. Lumapit ito sa kanya nang hindi binibitiwan ng kamay niya. Don't worry, sayong-sayo lang yan. Napakunot noo siya. Mabilis na binawi ang kamay na hawak nito.
Pakialam ko ba kung gusto mong ipaglandakan yan sa lahat? Bahala ka nga dyan. Agad na umalis siya sa harap nito. Hindi niya naman magawang iwan ang bulaklak na bigay nito. Nakatawang sumunod ito sa kanya. Let's swim. Muling aya nito. Ayoko. Nagpatuloy siya sa paglakad sa buhanginan. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dagat din ang direksyon ng mga paa niya. Kahit ayaw niyang maligo roon. Huhubarin ko tong brief ko kung ayaw mo akong samahan. Pagbabanta nito. Maghubad ka kung gusto mo. Okay. Nanlaki ang mga mata niya nang inihagis nga nito sa dagat ang brief. Napaharap siya rito bigla. Lumakas ang tawa nito nang makita ang namimilog niyang mga mata. Tinampal niya ito ng malakas sa braso nang makitang suot pa pala nito ang malambot na shorts na hinubad nito kanina. Dinala pala iyon ng lalaki. Sigurado siyang wala na nga itong suot na brief sa loob. Napatingin siya sa paligid. Mabuti na lang dahil sa kakalakad niya kanina ay napunta sila sa dulo ng malayo na sa pinanggalingan nila kanina. Kung may mangilan-ngilan mang naliligo ay hindi na sila gaanong mapapansin dahil malayo na sila sa mga ito. Naramdaman na lang niyang umangat ang katawan niya sa lupa. Kinarga na pala siya ni Sid. Bago pa siya magpipiglas ay dinala na siya nito sa tubig. Nasa bewang na ni Sid ang tubig sa kanya na isipang kumawala rito. Stay still at matutumba tayo pareho. Natakot naman siya kaya hindi na siya gumalaw. Dahan-dahan siyang ibinaba ni Sid. Sa kanya ito sinuntok ng mahina sa dibdib. Sira ka talaga, gigil na sabi niya. Pinigilan nito ang mga kamay niya bago pa makahampas uli ang mga iyon. Ang sungit mo. Sigurado ka ba talagang hindi ka naglilihi niyan? Seryosong tanong nito na titig sa kanya. Natigilan siya. Wala na siyang narinig dito kundi tungkol sa pagbubuntis niya kuno. Ganun ba ito kaatat na makabuo na? Kung anak lang pala ang gusto mo kaya kahabol ng habol sa akin. Ang daming mga babaeng gusto magpaanak sa'yo, Sid. Naiinis siya. Hindi niya maiwasang isipin ang anak nila. Magiging ganun ba ito kaatat kung sinabi niya rito dati? Parang may part na kasi sa kanyang gusto niyang sisihin kung bakit hindi man lang siya nag-attempt na sabihin kay Sid. Kung sinabi ba niya tinanggap ng lalaki ay may chance kayang buhay pa sana ang anak nila ngayon? Gusto niyang maiyak sa inis at sa iba pang emosyong lumulukob sa kanya ngayon. Niyakap siya nito para hindi na siya makakilos. Kung yan ang gusto ko dati pa, sana may kapatid na si Ivan ngayon. Seryosong seryoso ang boses nito. Walang kumikilos sa kanila ng ilang segundo. Maya-maya ay hinahalikan na nito ang ulo niya, papunta sa pisngi niya. We'll have a baby, Andy. Gusto kong maging kamukha mo kahit anong gender pa. Iingatan natin. Habang nakikinig ay biglang namuuli ang galit. Iyon kasi ang mga salitang gusto niyang marinig dati nung nagbuntis siyang mag-isa. Malakas na itinulak niya ang katawan nito. Hindi nito inaasahan ang ginawa niya kaya nabitiwan siya nito agad. I don't want a baby with you. Matigas na sabi niya. Bago pa nakahuma ang lalaki ay nagmamadaling nilangoy na niya pabalik ang dalampasigan. Inis na pinahid niyang luha sa mga mata. Natroma na yata siya. Natroma siya sa salitang pagbubuntis. Bumabalik kasi ang lahat ng sakit sa nakaraan. Hindi na niya pinansin ang mga bulaklak na nagkalat sa buhanginan. Dahil nahulog ang mga yon kanina nang bigla siyang kargahin ni Sid. Kahit hirap siyang kumilos dahil sa nabasa niyang damit, ay patakbong umalis siya roon. Bumalik siya ng cottage niya at nagkulong doon buong araw. Nagpahatid na lang siya ng pagkain imbes na lumabas para kumain. Mabuti naman at hindi siya kinulit ni Sid buong araw. Nakatulog siya kinahapunan. Nagising lang siya dahil sa tawag galing kay Trevor. Pinaalala lang nito na magsisimula ang party ng alas 5 ng hapon. Ayaw na sana niyang lumabas at makiparty. Ayaw niyang lumabas ng cottage. Nahihiya na rin naman siyang bawiin ang sinabi sa kliyente nila. Bago mag alas 5 ay nakahanda na siya kahit napipilitan lang. Suot niya ay isang simpleng blouse lang at maong shorts. Nakita niya agad sina Cynthia at Melanie na nakaupo sa isang mesa. May malaking bonfire sa gitna. Ang buong resort sa labas ay may mga nagkalat na mga mesa at upuan. Maraming mga pagkain sa bawat mesa kaya ikaw na ang bahalang kumuha para sa makakain. Unlimited din ang drinks. Nakita niya si Trevor na nasa tumpok ng mga kaibigan nito. Halos ang lahat ng mga bisita ng lalaki ay iyong lalaki manamit. Pero parang malambot kumilos. Lalo tuloy lumakas ang hinala niya sa gender ng boss nila.
Kumuha siya ng isang bote ng beer habang inilibot ang tingin. Alam niyang hinahanap ng mga mata niya si Sid, kahit ayaw niyang aminin. Open kasi sa lahat ng guest ang party na yon. Tutunggain na sana niya ang laman ng bote ng matigilan. Bumalik sa isip niyang sinabi ni Sid. Sigurado raw itong makakabuo na sila pagkatapos ng gabing yun na hindi sila nagproteksyon. Na-guilty agad siya kahit hindi naman siya siguradong may mabubuo nga sila. Bigla siyang napatingin sa grupo ni Trevor. Puro mga kaibigang lalaki nito ang andon. Wala man lang kahit isang babaeng kahalubilo ang mga ito. Napatingin siya sa isang pares na lalaki. Nakayakap sa bewang ng isang lalaki ang braso ng isa. Itinikit pa nito ang tenga para bumulong sa lalaking sa tingin niya ay boyfriend nito. Na-curious siya lalo. Biglang humarap sa kanyang lalaking nakapulupot ang braso sa boyfriend nito. Biglang nanginginig ang kalamnan niya nang makita ang mukhang halos araw-araw niyang isinusumpa sa isip. Ang lalaking naging simula ng lahat ng paghihirap na nararanasan niya. Walang iba kundi si Brandon. Ang lakas-lakas ng tibok ng puso niya dahil sa galit na nararamdaman. 7 taon niyang hinintay ang pagkakataong iyon. Naningkit ang mga mata niya lalo na nang marinig ang malakas na tawa ng lalaki. Nang mapaharap din sa direksyon niyang lalaking kasama nito, ay nakita niyang hindi iyon ang dating boyfriend ni Brandon. Ang lalaking boyfriend nito ngayon ay halos doble ang edad dito. Mahahalatang mayaman iyon sa isang tingin pa lang. Kumunyapit na palang talaga ang traidor sa kung sino man na may kayang bigyan ito ng magandang buhay. Alam niya, pera rin ang dahilan kung bakit nagawa nito sa kanya iyon sa kabila ng kabutihang ipinakita niya sa lalaki. Ang lahat ng naipong galit sa loob ng 7 taon ay nararamdaman niya sa isang bugso lang. Mahigpit ang kapit niya sa boteng hawak. Wala sa sariling tumayo siya habang papalapit sa lalaking tawa lang ng tawa, na para bang wala itong atraso sa kahit kanino. Brandon! Tawag niya sa lalaki. Napatingin sa kanyang grupo kasali na si Trevor. Kitang-kita niyang pagkapalis ng ngiti sa mga labi ng dating kaibigan nang makita siya. Halos mababasag na ang bote sa higpit ng hawak niya. Wala na siya sa katinuan nang bigla niyang itinaas ang kamay hawak ang bote para ihampas sa mukha ng lalaking trumaydor sa kanya. Bago pa man dumapo sa mukha nito ang boteng hawak ay naunahan na ng isang kamao ang kilos niya. Malakas na lagapak ang narinig niya na nagpatumba kay Brandon. Sakalang siya parang natauhan at basta na lang nabitiwan ang boteng hawak. Nagsigawan ng mga babae sa paligid. Nakita niya na lang na hindi na nakatayong muli si Brandon dahil sunod-sunod na ang ginawang pagsuntok ng isang lalaki rito. Sid! Sigaw ng utak niya nang mamukaan ng lalaking nakaibabaw ngayon kay Brandon. Madilim na madilim ang mukha nito. Akmang lalapit ang iba para suntukin din sana ito. Nagbigla siyang pumagitna. Wag! Agad na hiniharang niya ang katawan sa gilid ni Sid. Sakalang tumigil ang lalaki nang makita ang ginawa niya. Hingal na hingal itong umalis sa ibabaw ni Brandon na hindi na nakakilos. Kulang pa yan sa kasalanan mo sa amin. Galit na sigaw ni Sid sa lalaki. Kahit nagagalit din siya kay Brandon ay awang-awa naman siya sa mukha nito. Napupuno na ng dugo ang mukha ng lalaki. Agad itong nilapitan ng matandang boyfriend nito. I will sue you! Galit ding sigaw nito kay Sid. Mas mauuna pang makulong yan tarantadong yan. Nang akmang susugod na uli si Sid ay pinigilan niya ito. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang kumilos si Brandon. Natatakot kasi siyang baka natuluyan na nga ito ni Sid. Inalalayan itong umupo ng boyfriend nito. Si Trevor ay agad na lumapit sa kanila ni Sid. What's this all about? Sa kanya nakatingin ang kliyente niya. Nahihiya siya rito kaya hindi siya agad nakasagot. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko man lang nahawakan ang anak ko. Biglang sigaw ni Sid. Napatda siya sa narinig. Alam na ni Sid ang tungkol sa anak nila. Bigla siyang bumitiw dito. Napatingin ang lalaki sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Akmang yayakapin sana siya nito pero umiwas siya. Andy, nagsusumamo ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Panay lang ang iling niya habang napapatakip na ang kamay sa bibig. Agad na kumawala ang mga luha sa mga mata niya. I'm so sorry. At wala ako sa tabi mo nung ipinagbubuntis mong anak natin. I'm sorry kung mag-isa kang nagdusa nang mawala ang baby natin. I'm sorry kung tarantado ako. Umiiyak na itong humarap sa kanya.
Ang mga lalaking susugod sana kay Sid ay napatigil na rin. Napailing-iling pa rin siya na napapahagulgol na. Akala niya ay gagaan ang dibdib niya kapag nalaman na ni Sid ang tungkol sa anak nila. Pero kabaligtaran ang nangyari. Dumoble ang sakit at bigat sa puso niya. Lumapit ito sa kanya pero pinigilan niya. Para siyang papatayin sa sobrang sakit. Patawarin mo ko, Andy. Patawarin niyo ko ng baby natin. Iyak lang siya ng iyak. Biglang lumuhod si Sid sa harap niya. Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay habang paulit-ulit na sinasambit ang patawad. Napapalakas na rin ang hagulgol nito. Hindi nito alintana na maraming tao ang nakapaligid sa kanila. Mahigpit ang hawak nito sa mga kamay niya na para bang takot na takot itong bitiwan siya. Pinilit niyang maalis ang mga kamay nito. Hindi niya pa kayang kalimutan ang sakit para bigyan uli ito ng pagkakataon. Nang sa wakas ay mabawi niya ang kamay rito ay umatras na siya palayo sa lalaki. I'm sorry din. Pero hindi na kita gustong mahalin. Parang pinunit ang puso niya nang sabihin iyon. Agad na tumalikod siya sa lahat. Patakbong umalis siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta pero takbo lang siya ng takbo. Habang umaagos sa mga luha sa mga mata.